Kasi, yun nga po kung hindi ako nagkakamali, pa-correct na lang ako attorney, sa May 27 na yata gaganapin itong, trial proper kay former President Duterte. Kumusta po attorney yung halimbawa yung ngayon yung mga ano ng, mga gagawin ngayon ng ano attorney, mga abogado nitong biktima ng war on drugs, sa darating attorney na trial proper, Attorney Jojo? Kasi hindi pa naman yun talagang trial eh, no? Ang mangyayari pa lang doon, magsisimula pa lang siya. Nagsisimula na nagpe-prepare na yung prosecution syempre, at alam natin na na-convene na yung trial court, no, ng ICC. Meron ng inappoint na 3 judges. Of course, hindi ko matanda yung pangalan nila. Pero magsisimula na. I don't think magkakaroon na kagad ng presentation ng evidence sa May, kundi magkakaroon lang ng organization. Tama yung binanggit mo na mukhang kahapon lang, fresh na fresh, no, from the news, na mukhang hindi nag-resign, mukhang finire, no? Mukhang finire si Kaufman, tapos yung isang abogado, si Dove Jacobs, ang pangalan naman ng assistant niya, umalis na rin, no, before him. Pinayagan kaagad ng trial chamber yon kasi yung pag-resign or ni Kaufman, kailangan aprubahan ng trial chamber yon eh. Hindi pwedeng basta-basta aalis ka na lang. Kung magkakaroon ng problema ang trial dahil aalis ka, baka hindi ka payagan ng trial court. Kaya ngayon nag-a-apply siya, no, na mag-withdraw, at wala pang sagot. Titingnan natin kung papayagan siya. Pero ang basa ko sa istorya, Bombocare, mukhang inayawan na siya ni former president, at mukhang naghanap ng bagong abogado. Opo. Sa tingin niyo attorney ito, bakit kaya ang attorney sa tingin ninyo parang pinired ni Duterte itong si Kaufman, Attorney Jojo? Kasi sabi niya talaga nag-resign siya Attorney Jojo. Nag-resign siya, meaning yung sinabi niya sa court, nagwi-withdraw siya. Pero yung relationship nila ni President Duterte, mukhang hindi na siya ang gusto ni President Duterte. Ngayon, dahil ayaw na niya, kailangan palitan siya, nag-apply siya ngayon sa court, no, na magwi-withdraw na siya. So parang yun yung resign. Pero in fact, I think na mukhang gusto na siyang palitan. Ang speculation lang, di naman natin alam talaga yung mga nasa isip nila. Siguro hindi sila satisfied sa performance, kasi honestly the last many things na ginawa ni Kaufman sa kaso, walang nanalo, no? Wala silang nailusot. Confirmation of charges, question of jurisdiction, appeal on jurisdiction. Ang tawag nga namin sa Duterte panagutin, slam dunk no? Wala siyang nakuha kahit na isa. Therefore, ito na yung tapos gusto pa yata niya bago lang, no, mag-appeal pa dun sa confirmation of charges. Pero mukhang hindi na yun matutuloy, no? Kaya ang preparation parang narinig ko rin si VP Sara nagsalita sa TV or sa YouTube na pinaka-importanting paghandaan ngayon yung trial, no? Kaya palagay ko, bagong team, ang tawag nila dun sa mga nabasa ko, restructure the defense team. So, of course, euphemism yun sa talaga, papalitan namin yung mga lawyers namin. So, yun yung speculation natin. Siguro, hindi nila man nagustuhan masyado yung mga resulta ng mga nakaraan. So, ngayon, ito na yung pinaka-importante, trial na, kailangan talaga siguro confident sila dun sa defense lawyer nila mukhang meron na, pero hindi lang natin alam yung pangalan. Opo, iyon. So mamaya attorney, balikan ko yan. Dito muna tayo attorney sa legal terms lang attorney, para lang aware yung ating mga audience. Pag sinabing confirmation of charges, ano po ba ang ibig sabihin nito attorney? Ibig bang sabihin convicted na si former President Duterte, attorney? Hindi, linawin natin yun. Yung confirmation of charges, para ka lang nagpunta ng fiscal, tapos yung fiscal, tinignan kung may probable cause, no? Kaya lang sa sistema ng ICC, ang nagde-determine ng probable cause talaga, yung charges, kung talagang tunay yung charges, hindi lang siya flimsy, isang pre-trial chamber.
Sa atin kasi parang fiscal lang, no? Nagde-determine. Pero actually, sa proseso rin natin, dinadala niya sa court yun eh. And then the court in a way will confirm yung sinabi ng fiscal natin. Kaya siya, kung naniniwala siya dun sa sinabi ng fiscal, may probable cause, dun siya nag-i-issue ng warrant of arrest eh. Yun ang sistema natin. So parang ganun din po yung proseso. Siguro pinakamagandang example nito parang sa Committee on Justice, no? Yung impeachment. Isang grupo, tinignan muna kung talagang merong probable cause, pero hindi pa yon conviction. Ang ibig sabihin lang noon, may standard na substantive standard of proof. Yun ang sa ICC, no? Na may nangyaring masama, crimes against humanity, at malamang-lamang ang may kasalanan nito ay yun ngang charge, no? Yung accused, yung akusado, in this case si President Duterte. So yun pa lang yung conclusion up to this point. Kaya nga, dahil meron ng ganon, nakita ng trial chamber, mukhang meron na, okay, dali na natin to sa trial para yung prosecution can finally lay out all the evidence, mga testimonial evidence, lahat ng documentary evidence nila, na hindi naman nila nilabas lahat nung February, no? Mga excerpts lang, pero meron nang nakita na mukhang may substantive grounds na. So, pag dinala na sa trial to, magkakaroon na ng talagang lataganan ng ebidensya, yung mga naririnig natin pangalan, baka lumabas na yan, sila Matobato, sila Las Cañas, mukhang yun yung mga testigo ng prosecution. And then at the same time, maglalabas din ng defense ng kanilang version ng mga evidence nila. So, trial talaga yon. Talagang magbabakbakan ng evidence to evidence. Pagka yon nagkaroon ng beyond reasonable doubt, mako-convict si President Duterte. Kung wala, ma-acquit siya. So yun na talaga yung tunay na magde-determine kung anong mangyayari sa hinaharap ng dating Pangulong Presidente. Opo. Ito pa, attorney, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakaalam ko lang po, parang nag-appeal pa rin yung defense kahit na accepted na naman na po ni VP Sara na kumbaga tanggap niya na mangyayari, baka mapupunta sa trial. Sa rules, attorney, ng procedure sa ICC, may pag-asa pa po ba itong ma-dismiss, Attorney Jojo? Sorry. Ma-appeal? Yes po, opo. Hindi, so marami tayong pinagdaanan no? Minsan nakakalito no? Yung una kasi, question on jurisdiction. Talaga bang dapat tignan ng ICC itong kaso na to? Kasi nag-withdraw tayo no? Doon sa ICC nung March 19, 2019. So sabi ng defense, wala nang jurisdiction ng ICC kasi nag-withdraw na yung Pilipinas hindi na kami state party. Legally tama yon. Kaya lang, sabi ng ICC, hindi, yung tinignan naman naming mga kasalanan, March 18 pa 2018, na under pa kayo ng jurisdiction ng ICC. Kaya ang decision ng chamber, may jurisdiction ng ICC. So inappeal yun ngayon ni Kaufman, no, in Defense Counsel. Nung nakaraang linggo, magkasunod yun naalala nyo, sabi nung appeals chamber to, parang Supreme Court ng ICC. Hindi, sabi niya, walang basis yung appeal ng jurisdiction, merong jurisdiction ang ICC. Yun yung decision. In the meantime, noong February, naalala natin, yun yung ginawang parang probable cause hearing. So may question sa jurisdiction, pero hindi naman siya nahinto. Ang tanong ngayon, dun sa noong February, pinanood nating lahat, ano ba, tutuloy ba itong kaso na to kasi merong substantive ground para charge si President Duterte? Ang sabi noon, naalala nyo, hindi, pinakinggan lang natin, pero nung masabi na yung may jurisdiction, the following day, lumabas na rin yung confirmation of charges. Ang sabi ng ICC, pre-trial chamber to, yes, confirmed. Yun ngayon, yung parang inisip pa nila, narinig ko na i-appeal namin to. Parang lumabas sa news yun yung confirmation of charges. Pero mukhang hindi na nila ginawa, Bomboquer, kasi nga nagbago na ng lawyer, no? Hindi na yata natuloy. So ngayon talaga, I think, pinaghahandaan nila yung trial, which will happen later on.
Opo, iyon, very well said, attorney. Pero ito pa, isa pa, attorney, yun nga pong sinabi ninyo na nag-withdraw na yung Pilipinas sa ICC noong 2019 kung if I am not mistaken. Pero tuloy pa rin yung kaso. Ano ba, attorney, yung legal basis ng ICC dito? Kasi baka sabihin ng iba, baka sovereignty issue yan. Hindi, kaya nga, ang nilinaw doon ng ICC is nag-withdraw kayo. Actually, nung narinig, ito rin sinabi rin ng ICC to, nung narinig nyo na nag-iimbestiga na kami, yung ating prosecution, nag-iimbestiga na sila, nag-withdraw kayo eh. So alam namin, sabi ng ICC to, na mukha parang tumatakbo kayo doon sa dapat mangyari. So, okay lang yon kasi kasama naman sa karapatan ng bansa na umalis ng ICC. Pero nakakaduda kasi talaga iiwas lang ba sa accountability. Kaya lang may technicality pa rin. Nag-file tayo ng withdrawal March 19, 2018. Okay? Pero ang effectivity date noon is March 19, 2019. 1 year kasi ang hihintayin mo doon bago ka sabihin na wala ka na sa ICC. Eh. Kaya nga yung ICC, sabi nila, ang dates na tapos na kami, na wala na kami jurisdiction, March 19, 2019. Kaya ang tinignan lang nila yung mga charges before that. In fact, marami pa, bombokir na, na AJK victims, pero after March 19, 2019. Kaya ayaw tanggapin ng ICC yun, hindi nila tinanggap yun. So ang tinitingnan lang nila, it's March 2019 and before, actually from 2011, na sabi nila, may jurisdiction kami dito. Kasi hindi pa kayo nakakaalis ng ICC noon. Kaya eto, titingnan namin to hanggang 2019 lang. Kaya yung after 2019, hindi na namin pwedeng tingnan kasi wala nang Philippines sa ICC. Pero ito, inaabot, sorry na lang sabi ng ICC, bago kayo nag-withdraw, inumpisahan na ng ICC tignan under the rules ng ICC. Pag nagsimula na kami, kahit mag-withdraw ka later on na ginawa ng Pilipinas, tuloy-tuloy na yung jurisdiction ng ICC. So in question of sovereignty, hindi papasok kasi nung nandun ka, member ka ng ICC, sinabi ng Pilipinas, kasama kami dito, bound kami ng rules. So yun lang ginagawa ng ICC. Nung nandun kayo sa ICC, bound kayo ng rules. Kaya nung nangyari ito, bago kayo nag-withdraw, at itatry namin to kasi meron na kami jurisdiction dito. Kasi nung nangyari to, member pa kayo eh. After 2019, hindi na namin ma-review yan. Marami kaming final mga victims eh. Sabi nila hindi na kasi 2019 lang kami. Kasi ang tokhang naman nangyari hanggang 2022. Hanggat umalis si Presidente Duterte, hindi naman natapos yun ng 2019. Lahat yun may nangyari pa. So may mga victims ma after 2019 pero hindi na tinanggap ng ICC yun eh. Kasi nga over na yon dun sa kanilang jurisdiction. So I hope ganun yung pagkakaintindi natin kasi yan ang question ng jurisdiction. Kasi yun nga po, attorney, itong ni kaso ni former President Duterte parang tuloy na po sa trial. Tapos may impeachment pa si VP Sara, kung hindi rin ako nagkakamali, sa May 11. Gaganapin yung pagboto. Sa legal view nyo, attorney, magkaugnay po ba ito o coincidence lang, attorney? Evidence pero in a sense, dahil alam mo, isang pamilya sila ang daming nangyari. Walang connection, to be honest, yung impeachment sa ICC, no? Hindi naman parang inintensyon yun, I think, no? Kasi talagang iba naman yung grounds, yung cause of action against VP Sara sa impeachment. Constitutional grounds na 4 yun, di ba? Yung sinabi nung ngayon, pagbobotohan sa Monday. May konting connection lang actually eh. Ewan ko kung idadalin to sa ICC. Kasi nung nag-present, naalala mo, si Senator Trillanes, ang presentation niya sa House Committee, yung mga pera na to na nakita niyo sa bangko ni VP Sara, ang nagbigay niyan drug lords. Yun yung ano niya, yun yung testimony niya. So pwedeng gamiting evidence na ganun pa. So yung sinasabi niyong EJK na binavalidate nila dun sa confirmation of charges na hindi totoo yan, legal lahat yan. Pero parang pinakita ni Senator Trillanes na yung pera na pinagkakakitaan sa drugs daw, yun din malamang ginamit doon sa EJK. So hindi ko alam, baka
parang sa akin may connection, pero hindi ko alam kung papatulan ng ICC yon or mayroong magdadala nun sa ICC para makita ng ICC ebidensya na masasabi nila, oh sige, tingnan nyo, yung ginagamit nilang pera galing din pala sa mga ganitong drug lords. Kung maniniwala sila sa testimony ni Senator Trillanes. Okay po. So ito attorney, punta tayo kay President Duterte, kay former President Duterte kasi siyempre kung sa edad lang attorney, 81 years old na si Duterte. And then sabi ni VP Sara attorney, might pass away inside. Yan yung sabi niya. Ngayon attorney, kung mamatay just in case hindi naman po natin hinihingi, kung halimbawa lang po mamatay si former President Duterte sa trial, or sa ano pa man, dismiss na ba ang kaso, attorney? Wala na yung wala na yung accused. So hindi na matutuloy 'yon kasi siyempre yung accused kailangan present, no? Para ma-defend yung sarili niya. Ngayon pag namatay, normally naman kahit sa buong mundo namang legal is na yung criminal liability, no, na extinguish kumbaga, no? Kaya nga, actually, ang ginagawa rin ng ICC, kasi naalala mo, Bombokier, ang one question was, kaya bang mag-stand at ng trial ni President Duterte? Parating tinatanong yan, di ba? Kaya hindi siya uma-attend dun sa mga previews. Malakas pa ba siya? Kaya ba niya? Kasi yung claim din ng defense, no, mahina na ito, mahirap na siya, hindi na niya kaya to. So, ang ginagawa naman ng ICC is meron silang checkpoint. Yung sinasabi mong May 27, yun yung sinatawag na checkpoint na trial, no? Titingnan lang ulit nila kung si President Duterte meron pang kakayahang physically at mentally to attend the trial. Yon, isa yon. Kaya every time yung tinitignan nila, may doktor sila ron, physically, mentally, pwede pa ba siya? Kasi may claim nga sila na parang wala na siyang capacity. So every now and again, that one in May will happen to check again na can he stand trial? Kasi if he cannot, I think the ICC will say so at baka wala ng trial din. No? Kaya isa pa yon na inihintay ng defense yun. Parati nilang sinasabi. Pero may doktor ang ICC at checkin nila objectively kung kaya o hindi. The last time, ang conclusion nila, hindi pwede to, kaya nito. So ngayon, nag-set na naman sila sa May. Okay, titignan ulit natin. So makikita natin every now and again, periodically, checkin nila yung accused, kung anong condition niya, physically and mentally, kung kaya pa niyang mag-stand sa trial. Opo, yun. So dito, attorney, kasi sa ICC, ang kaparusahan yata dito, attorney, 30 years na imprisonment or life imprisonment. Ngayon, attorney, kasi 81 na si Duterte, kumbaga matanda na po siya. Sabi nung iba, ano pa niya ang sense na makulong si Duterte? Symbolic na lang ba ito, attorney Jojo? Importante rin yung accountability, no? Na 30, hindi na siya, mahirap man sabihin natin mabubuhay pa siya in 30 years kasi nga 81 na siya, 110 na, hindi nobody lives siguro except si Senator Enrile, no? beyond 100. Pero not that much. So, I mean, he will have to serve yung sentence niya. Hindi dahil physically parusa to, no? Hindi naman to retribution per se, no? It's part of it, pero hindi yan eh. It's accountability. Na ang taong may kasalanan, kailangan magbayad sa kanyang ginawa. Kung talagang napatunayan, crimes against humanity to, Bombokier, no? Hindi lang to murder. Crimes against humanity, talagang libo-libo yung mga namatay dahil sa kanyang ginawa. It will make sense to many of us and even the international community na yung mga ganong klaseng crimes napaparusahan. Kasi hindi lang naman sa Pilipinas mangyayari yan eh. Nangyayari ngayon yan, mayroong mga taga-Sudan, may taga-Libya, marami from Africa na na-try, na-convict, yung iba ongoing, may mga kasama si President Duterte nakakulong ngayon dun eh, on the same kinds of crime. Kasi ngayon, kung pababaya, sasabihin mo, hindi matanda na, wag na, hindi magiging maganda yon sa international criminal law kasi hindi pwedeng dapat palampasin, lalo na yung mga ganong pinakagrabing crime na kinikilala ng international community.
Opo. Eto attorney, mga remaining question na lang ano po, balikan ko attorney itong pagre-resign ni Kaufman. Palagay niyo attorney, mabuti ba ang idudulot nito, yung resign or say halimbawa pagtanggal kay Kaufman bilang abogado ni Duterte sa ICC, attorney? Lawyering ano yan, trust ng client yan eh. Client at attorney relationship yan. May confidence yan dapat, may trust. Pag nawala yung trust ng kliyente, I mean, he has all the right to look for another one. Ako, na-speculate ko nga lang kasi nga alam ko tinanggal siya eh, no? Hindi siya nag-resign na ayaw ko na kasi mahirap umayaw sa napakalaking sweldo mo na natanggap buwan-buwan eh. Kaya lang, mukhang yung performance niya ay medyo siguro hindi naging satisfactory sa kliyente kaya papalitan siya. Ngayon, siyempre dahil yun ang decision ng client, ang palagay ko, they only decided for the best of their interest, no? Sa palagay nila makakita sila ng mas magaling na magkakaroon ng ng results, yun siguro ang ginawa nila. So from their point of view, I'm sure it's probably the best way to go for them. Pero maganda ba to o hindi? Mahirap kasi magpalit ng kabayo sa kalagitnaan ng karera, sabi nga nila. No? Magpapalit ka ng bagong horse in the middle of the race. Mahirap yun eh. So may adjustments yan. And I'm sure yung abogadong kinuha nila or kukunin nila, ay pinag-aralan niya na ng husto to. At siyempre, magaling din yon, marami na experience yon. Kaya makakasabay naman siguro yon. Kaya lang, it's always hard na magpapalit ka ng lawyer in the middle of the trial pa. No? Kaya it's good for their point of view, pero it's probably not the best situation overall kasi nga nagpalit ka eh, sayang eh. No? Pero yun ang decision nila, so they'll have to live with that. Okay po. Eto attorney, bago tayo magtapos dahil limited lang yung ating oras, ano na lang attorney yung siguro inaasahan natin na mangyayari pagdating sa yun nga trial proper kay former President Duterte? Palagay nyo ba attorney makakamit na natin yung justice ngayon o hindi pa, Attorney Jojo? Unang-una, sa May, siguro ako, tinitingnan ko, palagay ko, di-declare ng court na pwede pa rin namang ituloy yung trial, no? Kasi may capacity pa si President Duterte, no? Number one. Sa trial kasi, siyempre, any trial is 50-50, no? Hindi mo alam kasi may tatlo yun eh, hindi lang isa nga, no? Tatlo yung judges na yun. Doon sa jurisdiction issue, may isang nag-dissent, no? Kaya hindi lahat yan, consensus. So, but based, no, akin lang to, pananaw ko to, based on kung ano yung narinig natin nung February, yung nagkonting lantaran na ng ebidensya at saka yung defense, napakalakas nung nung prosecution, no? Napaka-specific, detailed yung kanilang mga evidence. Ngayon, generally, sa tingin ko lang, yung defense nila Kaufman ng araw is just denial o nagbibiro si Duterte. Parang ganun ulit no? Na parang, sinabi na niya, ganito, patayin nyo. Hindi, nagbibiro lang yan. Hindi, wag nyo kunin. Puro denial lang siya eh. Kaya medyo mahina ang denial sa defense, sa criminal case, no? Kailangan patunayan nila na talagang, walang, kasi yung prosecution, I think, can easily, so narinig ko noong February, surmount the requirement for guilt beyond reasonable doubt. Kung hindi maganda yung defense. Ngayon, nasa defense na kung gagandahan nila, pero kung ano yung nakita ko noong February, parang mahihirapan sila na isurmount yung guilt beyond reasonable doubt. So, at the end, my thinking is that mukhang madederecho na at baka mukhang magigilty si President Duterte and he will spend a long time in jail to pay for his crimes.